Angela going finally on? locked in dito sa MPL. Alam mo, parang ano lang, nung isang araw lang pinag-uusapan natin to. Ang Malakas kinagandaan yan, dito, boy. ang kinagandaan dito sa pick nila, Alice third pick, third slot, they can ban the Harith, they can ban the Lunox, and ang nakakatakot dito, if makaharap ng potential answer ang Blacklist International sa Alice Gold Lane, pwede nilang i-flex sa jungle role. So, yung draft ng Smart Omega rito, it's definitely very flexible. It's up to Blacklist International if they really want to counter it with another hero. Kasi kung iisipin mo, well-equipped naman sila eh. Kaya i-burst ng Alpha yung Alice. Meron silang enough mobility and save from the Mathilda. And kaya din i-zone ng Zushin yung mga ganitong klaseng hero. Pero still, nakakatakot yung threat lang ng Alice Angela alone. The moment kasi na magkaroon ng sapat na item ang isang Alice at pati na rin yung Flask of the Oasis para sa Angela, magiging threat talaga ang itong frontline na meron ng kupunan ng Smart Omega. At ngayon na tinanggal nila ang Lunox plus the CC, this might just be a Harith na handa silang tapatan. Yeah, dahil nga alam nila meron silang Angela dito, may protection. And also meron din namang Arlot na kayang tanggalin yung Harith sa Zaman Force with a final slash. So it's a possibility na gustong laruin ng Omega yung matchup na yun para kay Ohe. Pero nakakatakot yan ha. Alpha plus Harith na may Mathilda. Medyo, I mean, kung prepared ka, still, parang hindi magandang... Ayun na. Well, unless ilabas mo yung Gatot Kacha ng Smart Omega kasi pwede mong babaran ng Avatar of the Guardian, yung Zaman Force dito ng Blacklist International. So again, handang-handa yung Smart Omega sa mga lalabas na answer dito ng Blacklist. Pero, natuwa si Omi! It's back! Classic. Alam mo, natuwa talaga ako dito kasi naalala ko rin during the time na nasa Minana pa si Lord JM ay ginamit din nila itong Benedetta under his hand. Kaya naman, ngayon na nagbabalik in the playoffs pa, ay napaka-interesting dahil I think isa o wala nga atang appearance ang Benedetta during the regular season. And you know what? A lot of the heroes coming in from Lord JM, parang yung mga huma-highlights, mas doon siya nakilala kesa sa mga heroes that needs sustain, that needs durability. Pero teka lang! What? Is this True Stone? Is this True Stone? Is this Totoo ba True to? Stone? Is this True Stone? It's a Mia! Mia! Mamma Mia! Mia na ni Big J. Nakilala ang Smart Omega sa mga lason picks. Hanzo, Beleric, dagdagan mo pa nga ano pa? Gatot Kacha! At ngayon dagdag mo na, Mia! Grabe. Mama Mia. Nakita natin to noong isang araw sa Mythic Seals pero ngayon, hawak ng lason ng barangay. Ang tanong, enough ba ang kamandag nila para sa Mia Gold Lane? Exciting makita to. Tapos ito pa yung Mia na naka-inspire. Yung magugulat ka na lang, napakataas na pala ng damage niya. Sabi ng mga naga-RG, huwag niyong maliitin lahat ng mga Mia user. Balang araw makikita namin yan sa rank games. And now, it is time for us to showcase game number 1. Casters, pasok. Oras na para simulan ang lasunana. Unang araw pala natin sa playoffs sa Blacklist International agad at Smart Omega ang ating mapapanood. Ate mo Chantel and Brigida para sa napakainit na serye na to. Wala na akong ibang mahihiling pa. Kasi game number 1, series 1 pa lang, meron na tayong nakikitang kakaiba. Kaka-check ko nga lang, okay, tandaan natin, hidden moonlight. Hidden moonlight. Magiging hidden talaga si Big J mamaya, lalo kung ganun nila gustong laruin ito. Pero syempre sa side ng Blacklist, talagang ramdam mo na rin, dala ng kanilang mga comfort ticks na ipinasok na agresibo gud nilang gustong simulan ang laban na ito. Oh, tsaka parang ano talaga to naglabas agad sila ng mga sabihin na natin nga pwede nang gamitin. At nagkakitaan agad yung at mga players. Okay, nag-flicker na dito si Perks pero MP the King, siya nga ba ang unang mapapabagsak? At mukhang yun na nga magiging kaso kasabay pa ni Perks na may flicker ng nagamit kanina. At maging si Haji ay mukhang mabibigyan dito ng Smart Omega. Oo, tatlo agad na napatay ng Smart Omega kaya lumaki agad ang kanilang kalabangan para dito sa ating laban. So for Blacklist International, medyo nagulat din sila na dumating bigla yung mga players ng Omega at si Ryota ay parang nagtahi nung time na yon. Oh, ito kasi ay isang Benedetta nga naman. So, iisipin mo na talagang mataas ang chance. Medyo may konting kakunatan pa sa emblems na gusto talaga maging sobrang agresibo lang sa simula. Pero ito naman, yung pinaka-ikinasaya ng Omega. Kasi Alice jungle ito. Nakakuha pa sila ng magandang early. Tapos ultimo hanggang gold lane. Ay, napaka-ma-action natin, ate mo Chantel. Parang hindi natin in-expect din nung una yung Alice pala yung mapupunta sa gold lane. So biglang binaliko
dito ng Smart Omega ng Fair Blacklist International naman. Gusto ko yung nangyari kanina ng community. Nasabi sila daw yung bagong lason ngayong season. So pwede yun yung makita natin para dito sa ating laban. And so far medyo kumalma muna. Mainit kasi Oo. lakad pa lang kanina parang kita mo na ready na talagang magbigayan yung mga players natin. Oo, sa totoo lang, pakiramdam ko lahat talaga tayo inaabangan natin. Sino ang mas talagang matanyag na lason? Pero bago pa natin yung makita mo, si Lord JM pa ang makakakuha nung turtle. At ngayon may tamang balibag lang Otong Chaknu. Siya ba ay mapapapurusahan ng aril dito at una na nga mawawala. Hindi ko connecta doon yung Spear of Destruction pero si Ryota, si MP Daking yung nahanap niya. At ngayon naman, kinakailangan na yata ang tumakbo nila Perks pero sabi ni Lord JM, hindi! Ayoko pa! Ilalaban natin to Circling Eagle. Ryota is down. Okay, makaka-flicker out naman. Pero nakabawi doon ang Blacklist International. Ito yung mga sinasabi natin na talagang dalawang teams natin is willing na magbigayan para dito sa ating laban. Kasi even for that moment, parang nung nakita ng Blacklist na merong opportunity Oo. na sila din yung lumamang dun sa teamfight, diniretso nila. At gusto ko lang sabihin na napakainit ng mga EXP laners natin. Sobra. Even na Lord JM ay talagang dumediretso lang sa mga players dito ng Omega. And kita naman natin in terms of gold, medyo maliit ang kalamangan pero lamang si Jom in terms of gold laban dito kay Oheb. May sariling gustong pagtatahi yung mga XP laners natin, Pero teka lang, mukhang si Andorio ang tatargetin at hindi yata siya mag-out kasi papasok na rin doon si Chaknu. Kaso nga lang mabibigyan siya ngayon ng Blacklist International at maging si Chaknu ay gusto pa yata nilang banatan pero mag-out na lang din muna. So ngayon napapatanong ako, pag nagsasama-sama, sino bang mas matinik? Kasi speaking of sama-sama, nandito na rin si Jom gustong sumama kaya mag-Crimson Beacon out na muna si Haji. Oh, ang mga kinagandahan dito by the way is very different yung heroes dito ni Haji and even Okir. Kasi for Okir, more support type. Ang difference nga lang dito, support type din naman yung kay Haji pero nakakapag-bit-bit kasi siya ng player ay nagkakitaan na yung dalawang XP natin sa may top lane. And kung papansinin natin para dito sa mga teams natin, parang nakafocus sila sa area na to kung nasaan din si Andorio. So alam mo na parang gusto nila magkasalubungan agad pagdating dito sa ating game. Speaking of salubong, iilang beses nating nakita this game na merong sobrang na-isolate lang mag-isa. Kasi parang hindi ko pa siya ma-recall. Sobrang magkakasama lagi yung rotation dito, especially ng trio mid ng Blacklist International na yun ba yung kanilang nagiging game plan papasok sa serie? Kasi ultimo first pick Matilda. Or probably because alam nila na medyo spiking yung hero dito ni Andorio. Parang kailangan mo pa ng stacks as much as possible. Pero set up lane na naman para dito sa side ng Omega. Final slash sa Bayabet of the Guardian. Kaya naman si MP Daking ang unang mabibigyan. At wala na yung jungler ngayon ng Blacklist International pero yung laban ay pinagpapatuloy lang. Lord JM, kakayanin niya ba ito? Kasi apat ang nakapaligid sa kanya rito. Pero a lack of final blow. At gusto pa yatang lumaban ng kaunti. Pero ang turtle mapapa sa kamay ng Smart Omega at si Jom yata rito yung makukuha nilang kapalit. Oo, meron trade. So, meron turtle yung Omega. Pero yung mga Omega players ay dediretso din sa may bottom lane. Magkakaroon ba ulit tayo ng team fight? Makakarga si Chakno at Haji pa-final slash. Okay, may flicker naman siya. So, ligtas pa kahit papano. Pero sure ka na gusto talagang magbawian kasi katatapos lang mag-turtle. Baba agad kung nasan si Jom. Tapos ayaw nila na matapos lang dun sa objective na yun. Okay, sobrang dami nangyayari sa game natin. I-recall natin. Nakuha ng Omega yung turtle. Nabuhay si Lord JM, pero naging trade ng Blacklist was Jom at the time. So Yep. parang pinipigilan nila ngayon na mag-spike up yung damage ng Mia. Kasi alam naman natin, kahit hindi masyadong nagagamit yung mga Mia gods na nagko-comment ngayon, finally nagamit na yung Mia. Ay, wait! Teka lang, hindi talaga gustong palusutin si Lord JM. So, medyo nakikita na natin, Ayun na naman. pagkatapos sa top, kailangan bababa tayo agad. Kasi non-stop MLBB action talaga ang binibigay ng magkabila ang kupunan. Oh, hindi po kayo nagkakamali na ang laban natin ngayon ay hindi po naka-fast forward. Talaga pong ganito kabilis ang nangyayari. At yung sinasabi natin na palitan ay nililiteral Oo. ng ating dalawang teams. Kasi nung nakuha si Lord JM, nakafocus ulit sa may bottom lane. Nakasira na sila ng Torre so far. At Oo. yung sabi natin na maliit na kalamangan ni Jom kanina, lumobo naman ngayon para kay Oheb. Hindi siya parang tipong laro na gustong dahan-dahanin lang ng dalawang teams natin. Alam mo yung pumasok sila rito na gusto talagang sobrang maging agresibo. Kahit kung ikaw yung Smart Omega, isipin mo, scaling Mia, gusto mong hintayin ng kaunti yung alis. Pero naging rewarding sa kanila yung early punish. Tapos sila rin, tinuloy-tuloy na nila. So parang kailangan mo talagang sobrang ingatan lang yung mga magiging ganito klase ng tansya kasi hindi talaga nanghihinayang ang kupunan ng Smart Omega. Haji is down, kumonekta doon yung Spear of Destruction pero papasok nga ba rito si Oheb dahil 5
lima to. Kaya mukhang mag-iingat na lang muna siya. Oo, parang may trade yata dito so, yung flow ng minion wave dun sa may top lane. So para nakikita natin is yung possibility ng heavy team fight later on with the type of lineup for Omega. Ngayon naman for Blacklist, parang ang pangkuha nila dito ng attention is gonna be Lord JM, which by the way, yun talaga yung ginagawa niya. Yung mga an eye for an eye ay talagang mapapatingin ka. Makukuha niya talaga yung eye, yung attention. Ay! Pero may ibang nakuhaan doon ng atensyon. Wala ngayon si Ukir. At may isa na naman yatang gustong ibalibag. Si Jackno ay mapapatumba ba kasi inabutan ng Lantern Flare. Pero nandun naman yung final slash. Sabayan mo pa ng napakagandang Spear of Alpha. Kaya naman 4 na miyembro ng Smart Omega ang bigla-bigla na lang nawala. Oh, gamit na gamit yung passive ng Alpha dito by the way kasi yung sabihin natin yung heroes dito heavy team fight nga for Omega magkakadikit sila. So yung lumulundag na parang ano ba yun? Para sa Alpha ay gamit na gamit. Ay, bottom lane! Naku po! Si Joe my na naabutan pa ng SOD. Talagang ang nagiging rule dito ni Lord JM yata ay hindi mo pwedeng gawing hidden moonlight ang iyong sarili. Hahanapin at hahantingin ka talaga ng Benedetta. Oo, parang ano na dito, all over the place talaga si Lord JM currently at 2-1-4 para sa ating game at most probably, ayan na naman, all over the place, nasa under the turret, tas makakatakas pa. Pero napakarami niyang nabawian ng stand doon. So ultimo yung mga ganung ka-risking plays ay nagagawa pa rin ilusot ng napaka-agresibo at this point na standing ni Lord JM. So parang nakakamiss makita yung ganitong klase ng mga XP-laners ulit. At ngayon ay binibigay siya sa atin ng 2 lason teams agad-agad. Oh, tsaka yung gamit talaga yung sabihin na natin skill set ng mga heroes dito. So, now looking at the items. So, meron na tayong Clock of Destiny for Haji. And even yung kanyang glowing wand. Ngayon naman, more support nga dito kay Okir. So, Flask of Oasis. Oo. Probably fleeting time yata yung next niya or Ice Queen 1. Oo, tsaka hindi pala tumitigil sa emblem lang yung pagpakunat talaga ni Lord JM. Pinapanindigan niya talaga yung makulit lang na Benedetta na makunat lang din. Kasi Thunderbelt kanina, Dominance Eyes, yung binil niya parang paunti-unti lang doon sa mga damage items. Pero yung pinaka-role yata talaga dito, mang scout, mang gulo, and siya yata yung kaisa-isang pwedeng humiwalay lang ng very slight dito sa lineup ng Kasi Blacklist. mabilis niya mag-clear ng minion wave if ever ma-flow niya yung sabihin natin minion nga dito ng Blacklist para magkaroon sila ng edge pagdating doon sa laning. So lumalobo ngayon, ladies and gents, ang kalamangan ng Blacklist International 6.2k para din sa ating game at mahirap to para sa Omega kasi again medyo dependent din sa buff yung hero dito ni Adorio as much as possible. Gusto mo lahat ay makukuha mo pero naaagaw na ngayon Yes. ng Blacklist. At yung overall na team fight approach dito ng Smart Omega ay parang papaano nyo na lang i-recalculate na yun na napakakulit talaga ng mga miyembro Ay, ng Blacklist International. And speaking of kulit, talagang less than half HP na agad doon si Chuck Mamba. Sa paunting pakita at Spear of Alpha lang nila MP the King Perks combo. Oh, tsaka lagi kasi siya nabubuhat din nung Lantern Flare dito ni Haji kaya hindi din siya makapasok agad. So makikita natin, ladies and gents, na kalahati at mabilis na kinukuha ng Blacklist yung Lord. Pero gusto pa rin pumasok dito ni Yota, pero si Perks ang makakalastin tong Lord. At ngayon naman yung Electa Final Go ay naikasa. Nakapasok din sa lukod si Antonio pero parang tinunaw lang siya bigla ni Oheb dito. At ni MP the King na naka-double kill na nga. So it's only Jack no left ngayon. At may pag-flicker pang gagawin si Perks papasok. Oo, meron pa minion wave dito sa may top lane. Parang pwede yata diretso. Head Avatar of the Guardian ay ginamit na pero sa kasalubugin ng mga players dito ng Blacklist. Kaya it's gonna be a wipeout at parang diretso na